Good morning again. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo. Magkadikit kami ngayon kasi dinikitan namin yung silya. Dati hindi kami magkasya kasi laging may armchair. So ngayon tinanggal na namin yung armchair. So natututo tayo at salamat sa lahat. Magandang umaga sa inyo. Buong Pilipinas na nanonood ngayon at hindi lang sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong marami nanonood sa Amerika, sa Japan, sa Taiwan, sa baba, dami. Almost Canada, Europe. At syempre, mga taga-Saudi or Middle East. Yes, taga-Saudi, madaling araw sa kanila. I think sa Amerika, si Mel Lopez. Alas 9 ng gabi. Angel Anoya, Yamanaka Dali. Dito sa Pilipinas, 8:30 ngayon ng umaga. At itong ginagawa natin, tulong to para sa bayan, libreng tips, libreng konsulta para magamot natin yung buong bayan, para maging healthy tayo. Pag healthy ang buong bayan, makakatrabaho kayo, malakas ang economy. Pero kung may sakit ang buong bayan, kahit anong lakas. Pero pag hindi healthy ang buong bayan, kahit anong lakas ng economy, syempre, hindi rin makakatrabaho. Kung minsan po nakakat kami, pasensya na dahil po sa internet yan. Minsan nagloloko yung connection, mawawala lang sandali pero babalik naman. Yes. If ever makakat talaga kami, itutuloy namin yung live feed, gagawa kami ng bagong live feed. So hanapin nyo lang. Kasi around 1.5 hour kami ngayon. Tuesday, Thursday ang schedule, 8:30 to 10 a.m. Kasi ito magandang oras na malakas yung internet. Oo, kasi pag sa hapon, madaling araw naman sa US, tsaka humihina ng internet, tsaka marami ng trabaho. Anyway, hahanap tayo ng paraan. Tsaka sasagutin natin yung mga questions from the last time. So sa mga nanonood, please share. Paki-share po itong post namin. Pag na-share nyo itong post, meron dyang share button. Pag na-share natin itong post, mapapanood ng mga friends nyo itong live feed natin para matuto din yung friends nyo maging healthy. Diba, Doc Lisa? Pag hindi sila healthy, hindi ka rin healthy. Health is wealth, di po ba? Kayamanan yan. Pag naninigarilyo sila, apektado ka sa usok. Pag umorder sila ng lechon at sinigang na baboy na puro taba, apektado ka rin kasi kakainin mo rin yun eh. Sabi nga, your friends can make you fat. Okay, so pakishare tong post. Maraming salamat. Post nyo yung time nyo, anong oras, anong questions. Marami kami mga sasagutin na tanong mula sa dating live feed at saka sa live feed natin ngayon. Okay? Doc Lisa muna sa inyo at isi-share ko para maraming makanood. Thank you for sharing this post. Sa mga nag-share, maraming tayo, salamat kaibigan. po. Okay. So, magandang umaga kay Meissner, taga Wisconsin, USA. Miss na natin ang Wisconsin. Yes, galing tayo. Si Nelsie Lazaro, Rowena Johnson, Mela Fortaliza, thank you for sharing. Chia Schofield, Nimil Aradom from Taguig, si Kia Melendres, thank you for sharing. Grace Boteng from Macau, salamat. Nelson Bautista, Ping Ventura, Jen McCover, Fredeline Dalafu, si Ningning sa Japan, Carmelita Orino. So magandang umaga sa inyong lahat. Nag-prepare tayo ng mga pwede nyong inumin. Kasi ngayon, di ba, uso po yung juicing. So kung meron kayong panahon, gumawa, or dun sa lugar ninyo, ito yung mga napapanahong prutas. Samantalahin natin yung mga prutas na available dito sa lugar ninyo. Maganda po gawin yung juice yan at iinumin nyo. Pwede sa umaga or anytime during the day para makadagdagan. Kasi di ba kailangan natin, sabi nga, 2 tasang gulay, 2 tasang prutas, so makakatulong to. Ito yung lagi ng pinapa-prepare ni Doc Willie dito sa aming bahay. Syempre, ang number 1 dyan, pakwan. Yan. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, whole year round na ang pakwan. Oo. Ganito po ang itsura kapag ginawa ng juice. Yan. Masarap inumin yan. Very refreshing, mapula, ang ganda ng kulay, di ba? Kita nyo, pulang-pula. May dahilan ho, bakit yan kulay pula.
first of all, ang pakwan ay isa sa masustansyang prutas. At nakita nila, mabuti ito sa puso at saka sa ugat natin kasi meron siyang arginine, isang amino acid. Ito yung nagpaparelax ng ating mga ugat sa puso, ugat sa utak. So, syempre gusto natin laging relax yun para hindi tayo ma-stroke o ma-heart attack. Nagpapababa din ito ng blood pressure kasi nga iluluwag niya yung ating ugat. So, mas hindi hirap yung blood pressure natin. Maganda din to dun sa mga kalalakihan, kasi syempre nagpapaluwag to ng ugat dun sa lugar na kailangan yon sa sex organ. At dahil sa kulay pula ito, mayaman ito sa lycopene. So, ang lycopene, pang-iwas po sa cancer, katulad yan ng kamatis. Kaya mga pula sila may lycopene. Marami din itong vitamin C at A. So, mabuti sa mata. Tsaka makikita nyo, ang pakwan, 92% water. Ang water niya, alkaline water. So, alkaline kind, hindi yung acidic. So, dun siya sa may alkaline. So, maganda ito sa mga sinisikmura, dun sa may ulcer, at hindi ito maasim. Nakita din nila, maganda din ito sa mouth. Lalo na kung may singaw kayo, yung malamig na pakwan, makaka-relieve ng sakit ng singaw. At dahil mayaman ito sa fiber, maganda ito sa sikmura, sa pagdumi, sa pagtitibi. So, yan po ang mga benepisyo. At marami din siyang potassium, tapos, ang maganda pa dito, mababa ito sa calories. So, hindi kayo tataba. So, bagay ito sa mga nagpapapayat. At pwede din po ito sa diabetiko kasi low sugar content ang pakwan. So, pag ayaw nyo gaano nagiinom ng tubig, so pwede kayo itong katas ng pakwan. Maganda yan. So, kita nyo, isa yan sa pwede nyo pong kainin yung mismong prutas o kung gusto nyo naman, gagawin yung juice. Yan yung mga laging iniinom ni Doc everyday. May isa pa siyang laging iniinom dito sa bahay namin. Pati yung mga anak ko gusto to, lalo na pagkatapos mag-jogging. Ito naman, cucumber juice. So, kanina pula, ngayon naman very green. Yan, ginujuicing namin yung pipino. Pipino, pwede mong gawing salad. Di ba tayo, nilalagyan lang natin yan ng suka, konting water, tapos asukal, asin, paminta. Pwede ng salad kung nagugutom kayo, lalo na kung nagda-diet kayo, tapos gutom na kayo. Isa yan sa mga pwede nyong kainin na hindi kayo tataba or pwede nyong inumin. Lalo na pagkatapos maglakad ng malayo, mag-jogging, o kung nagra-running kayo. Anong benefit ng pipino? Mayaman din ito sa fiber, so maganda sa constipation o pagtitibi. Dahil dahil marami itong fiber, maganda din ito protection against colon cancer. At marami din itong potassium. Marami din siyang beta-carotene, vitamin A, vitamin C, lutein para sa mata. Tapos yung vitamin K para sa dugo. So yan, ganyan kaganda ang ating cucumber o pipino. So yan yung mga pwede nyong inumin. Isa yan sa mga, actually lagi kami marami kung ano-anong juice dito sa bahay. Talagang every morning nandyan na yan sa ref. Pili ka na lang anong iinumin mo. Isa pang favorite ni Doc Willie ito, carrot juice. Yan. Kulay orange, hindi ba? So, marami itong vitamin A. Yan. Marami siyang vitamin A. May fiber din siya. Low calories. Kaya nga, pag nagugutom kayo, pwede nyo rin yung hiwa-hiwain Tapos, siya na yung papapakin ninyo para mabusog kayo doon sa in-between merienda. Tapos, at saka maganda sa carrots, pwedeng ilagay sa maraming lutuin or kaya naman, salad o kaya carrot sticks, yun na mismo, diretso nyong kakainin. Sabi nga nila, maganda din ito sa cancer. May anti-cancer property siya. So,
medyo dami-damihan natin ang pag ano niyan, pag-inom nitong. Marami pa kayong pwedeng maisip na juice na pwedeng gawing juice. So, yun. Isa lang yan sa mga examples. Basta yung napapanahon, ibig sabihin, mas mura. Yes, pwede ka na minom ng juice, Doc Lisa. Hanaan mo na tong juice, inggitin natin sila. Pingin naman nung Anong gusto mo? watermelon. Watermelon. Ganda Mga kulay. ilang watermelon to. Ang lamig, oh. Kita nyo, basang-basa siya. Oh, ang lamig, oh. Hahaluin natin kasi maraming bubu sa Andun ilalim. po yung fiber. Nag-settle down. Ang daming fiber. Wow. Kulay red, healthy sa mga kalalakihan. Hindi na kayo bibili ng Viagra. Pwede na to. Hindi, actually, Department of Agriculture yan sa US. Ng US. Sabi maganda daw ang pakwan. Tsaka isa sa paboritong prutas ng mga Amerikano, ang pakwan. Sila po marami ring tanim na pakwan. Sarap. Isa sa favorite fruit nila. At lagi nila itong tinatanim. Cheers! Thank you, Darla. Cheers daw. Gawa kayo nito. Masarap to. Oo. So, maraming bansa, maraming nakatanim na pakwan. Ay, ikaw naman. O sa US ngayon, nakita daw nga nila yung mga unang recipe book. May recipe ng pakwan. So, gano'n nila ka-favorite ang pakwan. Tapos, si Doc Lisa kasi, sa family nila, may lahi sila ng breast cancer. So, nag-iingat tayo kung may lahi kayo ng breast cancer or cancer sa pamilya o mayroong maaga na mamatay. Maganda makaprevent dito sa mga healthy fruits. Ang isa pinapainom ko sa kanya everyday ay ang carrots. Yan, Maganda siyang inumin habang wala pa ho kayong breast cancer. Oo. Maraming questions tungkol sa breast cancer nung dating live feed natin. Maraming questions. So, para sa breast cancer, pag wala pa, pwede niyo i-prevent ito, carrot juice. Isa yan sa prevention ng breast cancer, pag-inom ng carrot juice. Pero, syempre po, ang number one prevention, yung self-breast examination kada, halimbawa po, katapusan yung inyong menses. So, kada 15, yung gitna ng menstruation nyo, para madali ring tandaan, kada 15 ng bawat buwan, bago kayo maligo, tatapat kayo sa salamin, titignan nyo kung pantay, tapos po, breast exam kayong pangsarili. So, sasalatin po yung inyong suso, magsisimula dun sa may nipple, pabilog, ganyan, hanggang sa makarating doon sa kilikili. Wag pong kakalimutan ng kilikili. At saka hanggang dito po, kakapain din kung meron tayong mga kulane dito sa ating leeg. Yan, kinakapa po. So, bakit ginagawa ang self-breast examination? Para memoryado nyo, yan, para memoryado nyo kung merong bagong tubo na bukol dyan. At saka kasi ang breast po na kababaihan, hindi siya talaga makinis. Medyo may mga umbok-umbok. So, alam nyo dapat ano yung dating nandun, yung normal na nandun, at yung mga biglang tutubo. Tama. Oo. Tapos yung pagkapasa... Sa edad 20 po, dapat... Pagkapasa kilikili, ang natutunan namin, pakita mo, Doc Lisa, mabuti bagong ligo ka. Bagong ligo ngayon. Banda rito sa harap ang kinakapa. Banda rito. Dito, di ba, parang may butas siya. Parang may curve eh. Parang may lubog. So, doon kinakapa, doon nagtatago yung mga nodule eh. Pag may nakapa kayong lymph node, hindi magandang kulani. Tagalog. Bilog-bilog siya na maliliit, parang holland. Hindi yun magandang senyales. Pumunta agad sa doktor kasi hindi natin alam. May infection ba? May bukol ba sa breast? Kailangan mag-examine sila every month, di ba? Oo, every month. So, pagtungtong ng edad 20, mag-self-breast examination. Pagtungtong ng edad 30 pataas, maganda po sana meron tayong mammogram once a year. Tsaka ultrasound din. So, ang gusto namin, nagbibigay tayo ng tips, meron kayong mga response, di ba? Gusto ko sana, katulad ng mammogram, kailangan age 35 years old, di ba? So, sino sa inyo hindi pa nagmamammogram, pwede nyo i-comment, hindi pa nagmamammogram. Sino sa inyo hindi nagsa-self-breast exam, i-comment nyo rin. Kasi gusto ko na habang nanonood kayo, i-note nyo sa papel, examine ko ang breast ko mamaya. Kasi mamaya, pag kinapa mo yan, may makapakang bukol, papa-opera natin agad para mabuhay ka, hahaba yung buhay mo ng normal.
Kung hindi mo kinapa yung breast mo, may bukol pa lang malaki, cancer, within 6 months, pwedeng mamatay. Tsaka ngayon may mga ganun kabataan na po na ganun ka nagkakaroon ng delikado breast cancer. sa mga babaeng watchers. So mamaya, tandaan nyo sa breast exam, ano ba maganda? Day 10 ng regla? Middle. Middle. Oo, mga day 10, 12, ganyan. Kung 28 days Kung may kayo. pera kayo, mas sweet daw Mas sweet kami ngayon kasi malapit Pag may pera kayo, ano ba mas mahal? Mammogram, ultrasound? Mas mahal ang ultrasound, pero kailangan po pareho eh. Magkano yung ultrasound? Ultrasound 1,000. yata parang mga 800. Ang mammogram medyo siguro mga 600. Hindi naman po masakit ang mammogram kasi para naman po Yes. sa kabutihan nyo. Masakit konti pag ipit, pero need natin yun eh. Hindi naman po masama yun. Si Doc Lisa, every year, pinapa-ultrasound ko at para meron siyang mga bukol Ano ba yung sa'yo? Fibrocystic Fibrocystic. Meron siyang mga bilog-bilog. Binabantayan mo pag yung bilog lumampas ng 1 centimeter, delikado. Tsaka may grading yan, di ba? Oo. Ano yung 2 grading? centimeter yata yung sinabi nila. Tapos Na-open may na. meron kayo babasa doon yung BIRADS. BIRADS sa grading. Sa grading. Oo. So, ang gusto natin, 3 and below. BIRADS 3 and below, hindi cancer. Pero yung 4 and above, kailangan pong bantayan. Kung meron akong kaibigan, mga surgeon, mga doktor nanonood, pwede nyo kami i-text, paki-correct kung mali. Diba? Kasi talagang nagbibigay kami ng payo, all topics, hindi lang internal medicine, cardiology, nutrition, kahit OB, pedia, psychiatry, lahat na gagawin natin. Hanggang may dumating na may expert na tutulong, di mas maganda. Pero habang wala pa, tayo-tayo muna. Dito sa carrots, merong around 52 studies na nakita ko about carrots in preventing cancer, breast cancer. Kalahati sa pag-aaral sinasabi nakakatulong makaiwas sa breast cancer. Kalahati, hindi naman daw. Pero wala namang masama kung inom ka. Anong klaseng carrot yung maganda, Doc Lisa? Dapat yung medyo maraming yung juice, mukhang no? sariwa naman. Kasi may carrots mukhang medyo tuyot na eh. Siyempre, lugi ka doon. Wala kang ganong makukuhang juice. Okay, Oo, sige. so gusto natin yung mukhang bagong pitas para marami kang ma-extract na juice. Bukod dyan, meron nagsasabi, pipino. Meron ulit akong pipino. Na-discuss mo na benefits? Yes, na-discuss na natin. So, yun po yung mga bili natin. Alam niyo po, ang breast cancer hindi lamang sa kababaihan. Ganon din po sa lalaki, may Lalaki. ilan. So, dapat kahit lalaki tayo, magkapa din tayo ng breast natin paminsan-minsan. Okay, so lahat ng mga nanonood, thank you sa check, thank you sa love. Tapos baka pwede po pakishare itong post natin. Nakita ko merong around 400 na nag-share. So pakishare itong, meron dyan button pakishare. Para pag na-share nyo, mapapanood ng mga friends nyo, marami makakanood itong live feed natin. Okay? Itong live feed natin, mapapanood sa mga pages ko, Doc Willie Ong page, Dr. Willie Ong Health Tips, Dr. Liza Ong page, tsaka sa personal account. Ito yung mga tanong sa dating... Bago tayo pong umalis sa carrots, may nagtanong lang ilang carrots daw a day. Actually, 1 Half to... glass. Oo. 1 to 2 carrots. 1 to 2 carrots po ang laman ng bawat isang baso. Pero pwede nyo rin kainin diretso. Okay lang po 1 carrot a day. Mga kalahating baso lang sa isang araw. Hati kami ni Doc Lisa, nainom po na yung share ko. Ikaw rin, inumin mo to para sa isa kanya, yung kalahati. Para hindi siya magka-breast cancer at tumagal pa tong live show natin. Magkakasakit siya, solo na lang ako. Wala ka na. Ihina views natin. Diba? So, yun. Pwedeng mga kalahating baso. Bakit ayaw natin na 2 baso nito araw-araw? Kasi pag sobra naman, magkakaroon kayo ng carotinemia, maninilaw ang palad. Oo, baka magtaka naman yung mga kaibigan nyo, ba't bigla kayong nanilaw? Pag sobra naman sa carrots, mango, magiging yellow to. Hindi naman masama, pero hindi rin maganda na sobra. So, mga half glass lang. Okay? Yes. Maraming mga questions. Pwede ako muna, may gagawin ka. Maraming mga questions sa atin. Last time, ito yung isa sa mga mahalagang mga questions. Okay? Ang tanong ni Vivian Santos from last time, nakailang tanong siya. Ano daw ang herbal na gamutan sa gallstones? Ano rin daw ang gamutan sa fatty liver? Okay, kay Vivian. At sa maraming nagtatanong. Unang-una, kung meron kayong gallbladder stones, kung di naman to sumasakit,
ay pwede naman hayaan. Kadalasan naman hinahayaan lang kung maliliit lang. At minsan dahil to sa calcium or sa taba. Kaya ang gagawin lang natin, low-fat diet. Huwag masyadong matataba ang kakainin. Turuan kayo ni Doc Lisa ng low-fat diet. Pag medyo low-fat, hindi nalalaki yung mga bato. Tapos sa pagkain, ayaw rin natin masyadong overweight kayo, nagkaka-gallbladder stone. Pero pag sumakit na itong gallstone dito sa may kanan, na tagiliran dito sa right upper quadrant, pag sumakit na yan, posibleng kailangan nyo na ng operation. Ano talaga solution? Kadalasan kasi no-operahan talaga eh. Kung hindi kasi no-operahan, baka biglang magbara. Doc Lisa, pwede mo ba kunin yung model? Yan. Baka tumama lang sa mga glass. Yan. Makita mo lang. Okay, pakita natin model. Yan. So, nandito yung atay. Tapos, nasa loob yung gallbladder. Mamaya, ilalabas ko yung gallbladder. Gallbladder, papakita natin. Baka mahulog ang model natin. Yan. Tanggalin ang lungs. Tanggalin ang heart muna. Sige, tapos kukunin ko yung tanggalin ko muna yung heart. Tanggalin ko yung kabilang lungs. Tanggalin ko yung liver. Yan, ang atay natin. Yan, okay. Pwede mo na muna balik, Doc Lisa. Mahuhulog yun. Higa mo na lang doon sa tabi. Yan. So, nandito ang liver. Andito ang gallbladder. Ayan. Ang gallbladder stone mo, nandito sa loob. Nandito siya sa loob. May mga bato-bato. Ito yung pouch. Pag marami ka ng bato dito sa loob, kailangan tanggalin eh. Wala kasi pang sip-sip o pantunaw. Yung iba, mapabasa nyo yung mga olive oil at iba pa, mga apple cider. Pero wala kasing pag-aaral talaga na pag ininom mo yon matatanggal yung bato eh. Marami nang ginawang pag-aaral eh. Kadalasan di talaga natatanggal. Tsaka isa ring problem, pag gagawa kayo ng gallbladder flush, yung fina-flush, may nangyari, pinipilit mo i-flush yung bato. Kunyari, nandito bato. Doc Lisa, may pointer ka ba? Meron. Yan, ito pala, pencil ko. Pag pinilit mo yung bato dito na lumabas, pilit mo siya, lumabas. Ang liit-liit ng daanan nito, ang liit-liit niya. Hindi siya lalabas dito sa daanan. Pag lumabas tong bato mo na 1 cm dito, maiipit siya dito. Pag naipit dito, sasakit ang tiyan mo, maoperahan ka emergency. Mas delikado pa. So yun ang kinakatakot natin. Biglang magbara ito dito kasi maliit ang daanan. Pag tinanggal na ang gallbladder mo, anong masama? Okay naman mabuhay na walang gallbladder, pero tataba ka lang konti. Kasi nga, gallbladder, pantunaw ng taba. So lagi ka ng bloated. Kaya yung mga natanggalan ng gallbladder, bawal sa oily foods. Kumain kayo ng oily, sasakit ang tiyan. At magtatae ng medyo oily kasi wala ka ng pantunaw. So alagaan natin yung gallbladder. Okay? Pag fatty liver, ito atay mo. At nababalot ng taba. Bakit nababalot ng taba? Nababalot ng taba kasi malakas kumain ng taba eh. Anong gamot? Kung mataas ang cholesterol mo, pwede natin bigyan ng statins. Yung mga simvastatin, atorvastatin. Low dose ng mga statin makakatulong sa pagbawas ng taba dito. At binabantayan natin syempre low-fat diet at pwede kang kumain ng bawas nga sa taba para hindi siya mabalot. Diba? Kasi pag nabalot yan, masisira na yung liver. Ang chinecheck natin, SGPT tsaka SGOT. Nulit ko, SGPT, SGOT, yan ang liver enzymes. Kung mataas yan, lampas sa 100, ang SGPT mo, hindi po maganda. Anong vitamin sa atay? Wala talaga eh. Meron mga binibigay konti, mga silimarin. Pero talagang healthy eating. At ang bawal number 1 sa atay ay alak. Bawal uminom ng alak. So, Doc Lisa, kung ready ka, bigyan mo kami ng low-fat tips para hindi mabalot ng taba ang liver, para hindi lumaki rin to, itong mga gallbladder. Ano ba mga low-fat na pwede nila kainin? Oo, masarap talaga yung mga evaporated milk, pero kung makakuha tayo ng Uy. mga milk na low-fat, nakalagay naman po yun, or skim milk, yun po yung ipalit natin. Pag-order po ng mga pasta, mga spaghetti, imbis na white sauce, kasi marami ang cream, gawin na lang natin red sauce, o yung marinara, o yung ibig sabihin, tomato-based. Kasi wala itong gaano mga creams.
pagdating naman sa mga giniling, makikita natin talaga puro taba ang mga giniling na baka, baboy. Sabihin natin yung medyo purong laman. May tinatawag na sila ngayon na lean meat na giniling. So, mapapansin nyo na yan sa mga, kung ano kayo sa palengke, kung magpapagiling kayo, sabihin nyo yung wag gaanong mataba. Tapos, tanggalin po natin yung mga taba bago natin iluto. Taba ng baka, taba ng baboy. Medyo tapyasin natin. Magbawas tayo, imbis na makapal. So, sinasabi mo, Doc Lisa, bawal itong hinahabol. Bawal itong hinahawakan ko. Ano nga to? Condensed milk naman. Matamis naman yung yan. mga gusto magpataba, ito ubusin nyo. Condensed milk. Pampataba. Sobra. Pero may ginawa ako sa condensed milk. Alam niyo, pag naka-live show, marami ako nakakain lalo. Anyway, mag-exercise naman ako. Nakita niyo to? Avocado, may konting condensed milk sa loob. Nilagyan ko sa loob. Yan. Niinggit ko sila gugutumin. Wala ba sa abroad nito? Meron. Kasi sa Mexico, usong-uso talaga ang avocado. Ginagawa nilang guacamole. Hindi daw Yan healthy to. Super healthy ang avocado. Ito po ay mayaman sa nutrition. Yan po ang prutas na may pinakamayaman sa nutrition. Pampaganda ng kutis, vitamin E, good fat siya. Nung Tuesday. Matulog ha. Oo. Yung avocado, yung benefits. Mataas lang po sa calories kasi konti yung laman niyang tubig, talagang solid na carbohydrate at protina. Hindi siya tulad ng pakwan na puro tubig. Ito po konti lang. Sila ng saging, konti lang ang lamang tubig. Pero siksik po sa nutrisyon. Ito isa sa pinaka-nutritious na makakain natin. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa nababasa nyo sa internet na hindi naman tunay. Maraming lumalabas sa internet na hindi tunay, lalo na kung walang author, walang doktor na sumulat, wala namang research, haka-haka lang. Hindi po tunay. Like sasabihin, avocado hindi healthy. Sobra siya healthy. Paano siya hindi magiging isa healthy? yan sa pinakamayaman sa nutrition. Tapos yung tilapia daw, hindi healthy. Huwag kayo maniwala. kainin. Araw-araw ako nagtitilapia eh. Sasabihin mas healthy ang bacon. Bacon nakakamatay talaga. Bacon is fat. Bacon is oil. Bacon is sunog pa. Wala kang laban sa bacon. Opo. Doon sa mga nakabasa Kaya po, na masama ang tilapia. Alam niyo po bakit nagba-viral? Explain ko sa inyo. Bakit nagba-viral yung tilapia na hindi maganda? Nagba-viral lang yan sa internet. Pero hindi siya nagba-viral sa news kasi hindi tunay. It's a fake news. Bakit nagba-viral? Kasi clickbait po yun eh. Pinapaklik kayo dun sa website. Pag nag-click kayo, nagbabayad kayo doon sa nag-post noon. Kumikita sila doon sa tilapia is not healthy. Kahit ano ilagay nila not healthy, kikita eh. Kaya huwag tayo magpapaloko. Kasi sayang eh. Healthy yung isda. Kaysa kumain kayo ng pork chop o yung mga kung ano nung karne, alam niyo naman, baboy hindi healthy. So ito na lang. Healthy sa siya, Amerika po may tilapia. Isa. Basta isda po healthy. Yun lang kung medyo mataas yung uric acid nyo. Medyo konti-konti lang. Siguro once a week lang po. Kasi siya po yung isda, sila nung bangus medyo marami-raming uric acid. Pero maliban doon, wala naman pong ibang wala naman pong ibang masama sa tilapia at sa bangus. Kung nagda-diet kayo, huwag nyo nalang lagyan ng condensed milk. Ano nalang pwede lagay? Pwede naman raw, di ba? Lisa. Oo, yung iba pwedeng samahan ng lemon. Yan, kaya lang maasim. So, minsan masarap talaga medyo... Mantikman? Hindi na. So, yun po. Yung iba nilalagyan ng lemon, yung iba nilalagyan ng condensed milk. Yan. Pero siksik po siya sa nutrition talaga. So, yan yung mga maraming tanong tungkol sa gallbladder stones. Yan ang sinasabi natin. So, pwede nyo itry yung flush na gallbladder flush, pero delikado, katulad ng sinabi ko. May studies, pag pinilit mo lumabas yung bato dito, magbabara dito sa daanan. Pag nagbara dito, may emergency tayo. Ito yung cystic duct magbabara. Kaya, nanay ko rin, din binatry yung... Napagod kakainom ng nanay ko rin may gallbladder stone. Nanakit na lang ang tiyan. 6 na buwan, ulit na ulit, wala, inoperahan pa rin yun. Doon din na uwi. Pag bukas, ang dami na pong gallstone. So, yun nga po, ang mararamdaman nyo, medyo hindi kayo natutunawan agad, laging parang pasakit-sakit ng ang tiyan nyo, lagi kayong nagbo-burp. Yes. So, yan ay mga tanong nyo, tuloy nyo lang yung mga questions, konting brown sugar. Sarap.
Yes. So, gallbladder stones, alam nyo na, pwede nyo panoorin yung replay. Ito naman, ang daming tanong nito. Si Margie nagtatanong, sabi niya, Doc, masakit daw ang tiyan niya at naninigas daw yung tiyan niya. Pag tumitigas daw yung tiyan, hindi siya mapakali, hirap na daw siya huminga. Nasa abroad siya, hindi daw niya alam anong gagawin. I'm sure nakakatakot. Diba? Sakit ng tiyan, naninigas. Dito daw sa bandang taas. Sa tingin ko parang ulcer ang dating eh. Pero yung sa tiyan kasi hindi natin masasabi. Doc Lisa, baka matulungan mo ako. Pakita ko yung model ng tiyan. So sa lahat ng masakit ng tiyan, ito ang aalamin natin ha. Yan. Okay, baka mahulog. Hawakan ko na lang. Sige, yan. Oops, So, kaya hindi nilapita. okay lang yan. So, ito ang tiyan natin. Di sa konting taas pa. Or ibalik ko muna yung liver. Ibabalik Para mo yung liver. hindi Oh, mahulog. sige. Okay. Yan. Babalik na yung liver. Habang natin ni Doc Lisa. Yung tiyan natin kasi maraming quadrants yan. Eh. May kanan, may kaliwa. Tapos, pag banda rito sa may kanan sumasakit, nandyan yung liver. Pwede yung tinatawag na gallbladder stones pag ganoon. Dito sa right. Okay. Hindi ko naman kailangan yung mga heart, Lisa. Tanggalin mo na yan. Yan na lang. Okay na yan. Okay. Yeah, Hindi na. para makip siya. Hindi kasi Okay. makikip. So, yung liver, papakita natin. Isa lang, okay na yan. Okay, yan na. Inayos na yung model. At, tanggalin mo na lang yan. Okay lang. Mahulog eh. Yan. Hindi na siya mahulog. Okay, yan. Siya ang boss eh. Siya masusunod. Kita mo, hindi ako sinusunod. So, ito. Ito ang liver. Kung baliktad, ito yung liver nasa kanan. Pag ang tiyan nyo sumasakit dito sa may kanan, bandang ilalim, pwedeng gallbladder stones. Pag ang tiyan nyo sumasakit sa may gitna, parang maasim, umaakyat dito sa esophagus, paakyat dito, mula dito, pwede siyang ulcer. Ito ang stomach yan ha. Stomach natin yan. So pag ulcer dito, pag heartburn dito, maasim. May mga acid to. Pag paakyat, umaakyat yung acid do, papunta dito. GERD yan. Gastroesophageal reflux disease. Ngayon, pag sumakit naman sa tiyan, sa may baba, sa may kanan, ano na yun, Doc Lisa? Appendix, di ba? Appendicitis. Appendicitis. Pag sa lower right, lalo na sa batang lalaki, mga nilalagnat, nag-umpisa yung sakit dito sa gitna, lumipat dito sa may kanan, appendix yun. Emergency po yun. Pag humihilab lang yung buong tiyan, maingay, mahilab, ito to, small intestine yan eh. Baka colic lang. Colic. Ang colic, ibig sabihin, pwedeng ninenervyos ka, mahangin ng tiyan. Nakita mo yung boyfriend, girlfriend mo, nahuli ka ng boss mo, nanonood ka ng live feed namin, hindi ka nagtatrabaho, nahuli ka, kukulo ang tiyan mo, pwede rin yon. Pag naparami ka sa iniinom nating carrot juice at watermelon juice, bumibilis din ng galaw, maingay din yan. Pwede ka rin magtayo. So, colic lang yan kung mihilab or mga food poisoning, sasakitin ng tiyan, banda rito. Ito naman po ang large intestine. Malaking bituka, tapos lalabas yung tae natin dito. Yan, palabas yung tae. Diyan lalabas. So, merong mga sakit din sa large intestine. May mga infection dyan, mga diverticulitis at ibang mga sakit pa. Pero para sa akin, wag muna natin isipin. Minsan kinakapa din, baka may bukol dito. So, yun lang naman mga common. Heartburn, pwedeng ulcer, pwedeng gallbladder stone, doon merong mga colic. Hilab sa Tagalog. Okay. Ang tip natin sa tiyan, kung masakit ang tiyan, maganda mainit na tubig. Warm na iniinom. Warm water. Anong magandang tubig? O sige, question of the day. Very cold water o very hot water or tamang-tamang hot or cold? Ano gusto nyo? Sabi ng ibang doktor, hot or cold gusto. Ikaw ano ka ba? Cold ka eh. Doon ako sa cold. Gusto niya laging malamig Kasi mas nare-relax ako sa cold eh. Ako based on Siya warm. medical, dapat warm. Kasi pag cold, sobrang lamig. Minsan nagbe-brain freeze, di ba? Masakit sa ulo, ang lamig, kumain ka ng ice cream. Pati tiyan mo, maninigas eh sa malamig. Pero kung warm siya, warm na sa tiyan mo, mainit, masarap sa tiyan. Mainit na sabaw. So, marirelax yung tiyan mo. Yung mga may nervyos, siguro mas okay ang warm. Doc Lisa. Or pag nasa malamig kang lugar, ang bagay po sa inyo ay warm water para medyo uminit yung buong katawan natin. Lalo na yung mga
sila Ozai de Arata, ginaw na daw ngayon sa Hong Kong. Pero kung tayo ay nasa Pilipinas, lagi pong mainit, tagaktak pawis natin, mas maganda naman yung malamig. So, depende din po kung nasaan lugar kayo. Para maganda ba yung makeup mo ngayon? Anyway, nakakatawa, tinitingnan ko si Doc Lisa to. Marami nakakapansin, Doc Lisa. Anyway, side trip lang. Kung tunay ba daw tong kilay mo? Bakit makapal ang kilay mo? Bakit yung iba nagbubunot ng kilay? Paano kumapal ang kilay? May tips po ako. Sa kilay. Lalo na sa ating mga beautician. Diba kayo yung mga nagte-trading? Trading nito. At lalo na sa ating mga kabataan. Huwag nyo pong pupudpudin ang kilay nyo. Huwag pong bunot ng bunot. Kasi ang problem sa kilay, pag binunot nyo ng binunot, luminipis na siya. So, ayaw na niya tumubo. Hindi nyo naman po pwedeng lagyan ng minoxidil kapag napudpud na. Mapapansin ninyo, iba-iba ang uso. Minsan uso manipis na kilay. Minsan naman uso makapal na kilay. So, dun sa mga magpapabunot ng kilay, konti lang. Siguro yung mga wala lang sa lugar ang bunutin nyo. Huwag niyong pupudpudin kasi baka hindi na bumalik yung kapal ng inyong kilay. So, sa ating mga teenagers, ngayon, meron na pong mga wise makeup na uso na. Pwede na kayong gumawa ng fake na kilay. Yun lang ating pagkagising nyo, kukulayan nyo muna yung inyong kilay. Pag-usapan natin yung tungkol sa low fat. Wala po kami na-advertise, pero ito kasing ginagamit nila ng mga anak ko. So, pag bibili kami ng milk, pinipili namin yung may low fat. Pasensya na, baliktad Facebook Live kasi baliktad Yan, okay. Low fat milk, mas mababa yung fat content niya. Para at least hindi gano'n nakakataba. Like yung mga medyo mataas ang cholesterol, gusto natin yung low fat ang binibili. Doc Lisa? Meron pong mga low fat or reduced fat. Ganon din po sa keso. Okay. Marami pa ako mga topics. Ang isang topic na hinanda ko para sa inyo ay tungkol sa hepatitis B. Okay? Hepatitis B. Lagay ko muna dito. Marami nagtatanong sa akin, gusto ko sasagot kayo ha. Palagay ko baka bumagsak sila dito. Alam nyo na po ba ang hepatitis B status ninyo? Alam nyo ba ngayon sa lahat ng watchers natin, libo-libong watchers, alam nyo ba kung hepatitis B positive ka? O hepatitis B meron ka ng antibody na protected ka na, immune ka na sa hepatitis B? So, kailangan natin malaman yan kung unang-una, kung sa Pilipinas, merong 16 million na Pinoys ang positive sa hepatitis B na hindi nyo lang alam. Pakita lang natin, Doc Lisa, yung liver ulit. So, bakit nakaka-positive sa hepatitis B? So, ito yung liver, nasisira yung liver, at nagkakaroon ng virus sa liver. So, nagpa-positive sila sa hepatitis B, nakahawa through sex, minsan nakukuha from nanay, napupunta sa bata, sa bagong pinanganak, kasi nga positive sa hepatitis B. Minsan naman sa blood transfusion, nagkakaroon ng Hepa B. Nakakaawa kasi yung mga positive sa Hepa B, una-una hindi sila makatrabaho sa mga fast foods. Yes. Kasi actually pwede naman sila magtrabaho. Huwag lang doon sa mga food handling. Ngayon, kung hindi nyo pa alam kung positive kayo sa Hepa B or hindi, papacheck po kayo lahat ng hepatitis B profile. Inuulit ko, Hepa B profile. Request lang yan. Or hepatitis profile. Malalaman kung positive kayo. Kasi kung positive kayo sa hepatitis B, may danger konti na magkaroon ng liver cancer. Tsaka medyo mas mahina yung katawan Kaya meron akong tips para sa inyo, para i-protect natin yung liver natin kung may hepatitis B or wala. Number 1, iwas sa pag-inom ng alak. Totally cut talaga pag-inom ng alak. Bawal ang iinom ng basta-basta ng gamot, mga supplement, o anong tableta, kasi lahat may effect sa liver. So, ingat lang. Dapat doctors lang. Bawal ang paninigarilyo, mga parties, mga puyat. Kumain ng maraming masusustansya, prutas, gulay, colorful fruits. Iwas sa mga fatty foods, mga fried foods, mga butter, bawal yan. Kumain ng mas maraming isda kumpara sa meat. Kailangan matulog ka 7 to 8 hours a day.
Okay? Ngayon, sa mga gamit sa bahay, syempre konting ingat din. Kasi nakakahawa yung sa dugo eh. Kaya konting ingat na hindi mahawa yung mga tao sa bahay. Katulad ng mga nail cutter. Nail cutter, yung mga Shavers. o wag siguro mag-share kasi may dugo doon eh. Toothbrush din. Baka nagtutoothbrush ka, may dugo, gagamit yung partner mo, magtutoothbrush, pwede rin, may small chance. So sa mga may hepatitis B, chine-check yung liver enzymes, SGPT, SGOT, papa-ultrasound natin liver. Sa hepatitis B, bawal mag-donate ng dugo. Okay? Kahit mag-donate ng sperm, bawal din. Kahit yung mga body organs, bawal din. Kung buntis kayo at may Hepa B kayo, kailangan papaalam agad sa doktor. Kasi bibigyan ng injection yung baby para hindi... Pagkalabas. Tama. Para hindi mahawa yung baby. So, ingat sa dugo at yung mga sugat-sugat sa kamay, kailangan babantayan natin. Okay? Kung may questions kayo sa hepatitis B, importante yan. Kung hindi nyo pa alam ang Hepa B profile nyo, nuulit ko, punta kayo sa laboratory, tapos sabihin nyo, gusto ko magpa-hepatitis profile. So, hepatitis profile, malalaman kung protected ka na sa Hepa B o baka natamaan ka ng Hepa B. Yes, oo. Okay. Ang panawagan na natin sa kanila, Yes. marami kasi lumalapit, Doc, hindi ako makahanap ng trabaho kasi na-find out na Hepa B. positive ako. Ang HEPA naman po ay nakukuha lamang sa dugo or sa sex. Pwede naman kayong magsana sa mga employers natin. Pwede naman silang magtrabaho kung bagger sa supermarket, call center, kasi hindi naman sila mag-handle ng mga foods. So, hindi sila maghihiwa at hindi sila masusugatan. So, sana po tanggapin natin yung ating mga kababayan kasi napakarami nila, 16 million. So, tanggapin sana natin sila at ilagay doon sa mga trabahong hindi naman masusugatan or hindi sila makakahawa sa iba. Ang mahirap lang naman kung nag-handle sila ng foods. Pero actually, hindi rin kasi sex nga ang pinagsisimula nito or kaya nahawa dun sa ina. At doon naman sa mga nanay, napaka-importante na masabi nyo kung Hepa B positive kayo. Para naman po yung mga anak ninyo, may pagkalabas, may nakahanda na agad na bakuna, hindi na sila magkakaroon. Kasi marami sa atin nakuha from nanay to anak dahil nung ipinanganak. So, sayang naman yung future ng bata. Kasi ngayon, lalo na kung pang-abroad, talagang nagiging mahigpit sila pag nakitang may Hepa B. Yes. At dito naman sa atin, sa mga employers, kung ang trabaho naman bagger, call center, office work, sana po tanggapin natin sila. Yes. Magpapakita ako ngayon, Doc Lisa, ng mga first aid tips. Pakita natin yung book. First aid tips. Maganda ito mga first aid tips. Tuturo din natin sa inyo. Lalo na kung nasa abroad kayo. Pakita natin isa-isa. Ito. Choking. Pakita. Yan. Nabubulunan. Okay? Nabubulunan. Pag may nakita kayo nabubulunan, ayan o, ganyan ang ginagawa. Sinisilip sa bibig. Kung merong pagkain na nagbara. Nabuo. Siyempre, unang tingnan, baka nandun lang yung pagkain, pwedeng dukutin. Yan. Tapos mapakita natin, ito ang ginagawa for choking. So, yung tao nasa likod, tapos dinidiinan yung sikmura. Biglang inaakyat yung sa sikmura. Pag inakyat mo bigla yan, lalabas yung kinain niya. Ito yung Heimlich maneuver. Okay? Kaya pag may nakita kayong tao na nakaganon ang itsura niya, nakaganyan siya. Ibig sabihin nun, nagcho-choke siya, kaya siya nakaganyan nagcho-choke. Kung kayang kunin kung agad. kaya kunin sa bibig, lalo na bumabara. sa bata, at biglang ginagano sa may sikmura para lumabas yung kinain. Okay? That's one tip sa choking. Okay? Meron naman dito tips for epilepsy. Apo. Yan. Ito yung itsura nung nag-epilepsy. Yan. Yan, epilepsy. Nakita nyo, naninigas siya. Okay. Sa mga may epilepsy, meron tayo tinatawag na rest. Parang kailangan, ang delikado kasi baka makagat nila yung dila nila, baka yung laway nila, malunok nila. So, pinapatagilid natin sila, pinapa-side view. Yan. So, naka-side view hanggang dumating yung Tulong. Yung tulong.
Okay? Hayaan nyo lang po silang nakahiga. Huwag nyo pong lalagyan ng kutsara doon sa kanilang bibig kasi mapuputol po ang ipin nila. Itagilid nyo na lang po. Ngayon, kung meron kayong unan, mas maganda sana. Tsaka wag nyo na pong piliting siya, saluhin kasi pareho kayong matutumba. Ihiga nyo na lang po, hayaan nyo muna siya doon kasi talagang matigas siya. So wag nyong pipigilan kung nakikita nyo. Pag ganun po, tumawag tayo ng 1611 or kaya yung 911 natin. Yes, okay. Oo. Pakita naman natin ang first aid para sa lagnat sa bata. Yan. Diba marami nilalagnat. Siyempre, pag mataas ang temperature ng bata, let's say mga 38 degrees, diba? Ayaw natin mataas yung lagnat ng bata. Pinapainom sila ng paracetamol, na syrup, at pinupunasan din ng maligamgam ng tubig para bumaba yung temperature ng bata. Kuha po tayo ng ice, ilagay sa noo. Tapos, ang punas po sa leeg, sa kilikili, sa may singit, doon po sa lugar na umiinit para bumaba agad yung temperature nila. Okay. Kung meron kayong mga questions, pakisabi lang. Yan, mga childcare. So, good morning. Sumasakit ang May nagtanong doon, ang Yes, gamot Doc sa Lisa. ubo, lahat na lang daw ng gamot sa ubo na inom na niya. Pag po ganun, magkonsulta na tayo sa isang pulmonologist. Kasi marami pong dahilan. Baka kailangan ng x-ray para malaman dahilan ng pag-ubo. Pag yung ubo nyo napakatagal na hindi gumagaling, madalas po allergy yan. Baka nag-allergy kayo sa mga dust mites, sa mga gamit. So, lilinisin nyo May alagang hayop, lilinisin pets. nyo yung unan ninyo, yung kumot ninyo, huhugasan nyo maigi. Pwede nyo bilad sa araw, baka may mga dust mite Yung iba nga po, binabalot na ng plastic yung unan para hindi natin masinghot. Tsaka bago lalagyan ng punda. Okay, that's good. Ngayon naman, last time ito rin. Ang dami nagtatanong sa akin, ito sa tingin ko gusto ninyo to. Ano ang gamutan sa diabetes? Okay? Ang dami nagtatanong, Doc, mataas ang blood sugar ko. Kayo nga, paki-post nga, ano ba blood sugar nyo? Gusto ko alam nyo ang blood sugar nyo. Okay? Ilagay nyo yung blood sugar nyo. 90 ba? 100 ba? 200 ba? At kung meron kayong gamot na iniinom para sa diabetes. Unang-una, kung mataas na talaga blood sugar, palagay natin. Ang normal kasi 100 mg per DL or mas mababa. Ngayon, kung lampas kayo ng 125 ang blood sugar nyo, mataas na to. Pag lumampas kayo ng mga 140 ang blood sugar nyo, mataas na to, kailangan nyo na ng gamutan. Marami nagtatanong, Doc, ano ang gamutan? Anyway, ituturo ko na sa kanila. Meron naman kasi ito po mga prescription medicines Pero mas maganda, alam nyo na rin kung ano yung mga binibigay. Number 1, pwede ang metformin. Okay, ito yung unang binibigay. Metformin, 500 mg tablet, binibigay minsan once a day, kung di maganong kataas ang blood sugar. Minsan 2 times a day or up to 3 times a day, maximum ng metformin, 500 mg. Yung metformin, nakakabawas ng gana kumain, hindi ka gaganahan kumain. Although yung iba medyo kumakabog, medyo kakabog ang yung sa tiyan nila medyo sumasakit ang tiyan. Pero maganda po yung metformin, safe naman to. 1 tablet up to 3 tablets in a day. Ito yung first line na binibigay natin. Ngayon, pag hindi pa makukuha sa metformin ang diabetes ninyo, ang next na binibigay namin ay yung gliclazide. Okay, sulat nyo, gliclazide. Maraming klase ito. Ito ang mga 80 mg tablet to So, gliclazide, GLICLAZIDE, 80 mg, mga once or twice a day, siguro hanggang twice a day lang maximum, mas malakas siya magpababa ng blood sugar. Pag bumaba na yung blood sugar ninyo, malaking tulong na to. Ang gusto natin blood sugar nyo, mga 125 and below. Pag hindi nakuha sa mga tableta, doon na tayo pupunta sa insulin. Doon nag-insulin yung mga pasyente. Okay, sorry, nakat konti. At pag bumaba na yung blood sugar ninyo, di mas okay na. Pero itutuloy-tuloy natin pag inom ng metformin, gliclazide. At syempre, magbabawas tayo ng timbang, magpapapayat tayo para at least hindi na tumaas yung blood sugar. Ang dami kasing complication
yung mataas na blood sugar. Okay, Doc Lisa? Siguro short break para tayo mga questions. Ayan, yung blood sugar daw niya 7. Medyo mataas ang 7. Pakita ko na sa iyo yung dyaryo ngayon. Sumusulat ako dito sa Filipino Star ngayon. Every Thursday, may column ako dito sa Filipino Star. Thursday tayo ngayon. Maraming mga chismis dito, chismis. At nandito rin yung column natin. Yan. Yan yung column natin ngayon sa Filipino Star. About mababang potassium. Ito mga tinuturo natin sa kababayan natin eh. Maraming mababang potassium. O, Doc Lisa. Oo. May mga tao pala bumababa yung kanilang potassium. Nanghihina sila. Yung paa nila parang walang lakas. Ano po yung mga pagkain mayaman sa potassium? Isa nga po doon saging, orange juice, pakwan. Yan, mararami po yung potassium. Tapos yung baka, pag sa ulam naman, baka maraming potassium kasi laman nga po yan. So, yan po yung mga pwede nating kainin. Opo. Yun nga po, siya nga pala magpapasalamat lang ako dun sa pamangkin ko kasi nagregalo siya ng Hanjuku cheese kumori. Ito kung mahilig kayo sa cheesecake. Yan, Hanjuku cheese. Yan, so maraming salamat sa pagbibigay nitong Hanjuku cheese. So, paborito namin ito eh. Tapos, meron na rin silang kumori tart. Yan, ito po yung itsura ng kumori tart. Yan. Yan, ito po, tart. Yan. Yan po yung, gawa din po yan sa cheesecake. Kasi ngayon medyo uso yung mga Japanese cheesecake. Ayan, kumori. Yan po yung mga products nila. So, thank you sa pagregalo. Yung kumori po sa mga Shoemart, UP Town Center, Landmark, nandyan po yan. Ngayon po, problema ng ating mga nanay, ang hirap-hirap pakainin ng kanilang mga anak. Sa pag-aaral nga po, nakita nila, pag 6 years old and below, mas marami pala silang taste buds. So, kaya sila, talagang kung ano yung malasahan nila, alam nila yung masarap sa hindi. At pag umiidad tayo, nababawasan yun. Kaya, yun po ang dahilan. Bakit ang ating mga kabataan, mahirap pakainin. Yun po yung may reason po yun. Hindi dahil sa pihikan sila. Tapos, sa mga batang pihikan, ito po ang payo ni Dr. Chin Morabe. Isa po siyang pediatrician. So, ang tips niya, maging mabuting halimbawa sa mga bata. Kasi kung nakikita nila na kinakain ng magulang nila sa hapagkainan yung mga pagkain yun, magtataka sila. So, susubukan na rin nila. Kaya, mas maganda, ipakita lang natin na kinakain natin at huwag silang pipilitin. Tapos, isama yung mga bata sa pagluluto. Kasi, pag sila nagluto, may ginagawa na sila, mas gusto rin nilang kainin kasi nagiging interesado sila sa pagkain. Lalo na ngayon, uso na ang mga batang chef. So, pwede natin silang isama sa paghahanda ng pagkain. Tapos, syempre, yung ihahanda natin, kailangan makulay, maganda. Syempre, wag naman palaging pritong manok na lang. Kailangan iba-ibahin din natin. Kasi, bakit tinan nyo pag dinala natin sa mga fast food, ang dami nilang nakakain itong mga bata. Bakit pag sa bahay ayaw magsikain? Sa mga nanay, baka naman may diferensya yung niluluto natin. Talagang hindi masarap. Kasi pag dinala natin sila doon sa mga fast food na paborito nila, ubos yung pagkain nila eh. So, dapat iba-ibahin natin at sarapan din natin. At itanong sa kanila ano bang favorite pagkain nila. Di kung gusto nila spaghetti, iba-ibahin nyo yung spaghetti ninyo. Kasi masustansya naman ang spaghetti kung nasa tamang pagluluto. Spaghetti, syempre lalagyan mo naman ng giniling na manok, minsan giniling na baka, minsan giniling na baboy, tapos gawin mong red sauce, tapos minsan pwede mo naman yung samahan ng mga carrots o ng iba-ibang mga gulay para kumakain din sila. Minsan pwede mo siyang gawing macaroni soup
kung hindi spaghetti ngayon, bukas macaroni soup, sa susunod macaroni salad naman. So, iba-ibahin natin. Tapos, yung pagmemeryenda. So, kailangan din yung papakain nating merienda sa kanila masustansya. Huwag pong chichirya na nabibili, tsaka yung mga tinitimplang juice. Kung kaya natin gumawa ng sariling dalandan juice, hindi ba mas maayos? So, tips sa mga bata. Oo, wag po nating bigyan palagi ng soft drinks. Kasi Marami pag nagsasabi nasanay sa sweet daw soft drinks, Actually, ito, lapit ko na. oo, pag nasanay Bagong po ligo, sa ah. pag nasanay po sa soft drinks, hindi Ano nyo na shampoo mo maialas. ngayon? Mga mumurahin lang ang shampoo Mumurahin. natin. Oo. Ang bango, ah. Tapos, wag pong bibigyan ng premyo. For example, tsokolate, pag maraming kinain. Dapat mas malaman nila ang kahalagahan noong pagkain ng tama. Vitamins daw, vitamins. Tapos wag po natin papaluin o pupwersahin kumain. Yun po. Vitamins, nasabi mo na hindi talaga kailangan. Oo. Yung ibang nanay, pipilitin yung doktor magbigay ng vitamins. Ang lagi ko nga sabi, Nay, hindi po sagot ang pagbibigay ng vitamins para gumana ng pagkain ng bata. Ang sagot po niyan, sarapan ninyo ang inyong niluluto. Baka naman po yung niluto nyo ang may diferensya kaya ayaw kainin. Yes. Pag sa adult, ito yung ginagamit kong vitamins, hindi ito advertisement, pero ito kasi iniinom ko Centrum ang ginagamit ko. Okay naman siguro yung mga ibang multivitamins, pero sa research ko parang mas okay siya. Mas marami siyang component, minsan kulang. Pero hindi ko inaaraw-araw. Siguro every 3 days lang. Pero kung wala kayong pera, pwede na yung mga ordinary. Meron din pong generic. Generic, mga piso na multivitamins. Basta multi, sabihin para medyo kompleto. Magpapakita ko ng mga gamit na na-prepare ko. Every few days, naghahanda ako mga gamit para matuto kayo. Like ito. May tulong ito. Actually, hindi siya puso Stress ball siya. So, mga nai-stress, yung mga mainit ang ulo, pwede bawag galit kayo. Yan, pinipisil, inis ako. Sige. Diyan nyo na lang po Labas mo lahat ng galit mo. Nakaka-exercise pa yung kamay nyo. Actually, maganda po yung exercise talaga yung kamay natin Tigas. na ganyan Pangpalakas din po yan. Okay. So, mapapansin nyo, gaganda yung grip ninyo. Grip. Okay, grip. Yan, Kailangan po pampalakas. yung exercise din ng kamay. Para nanggigigil ka, ito na lang. Kaysa manggigil ka doon sa kaibigan mo, sinakal mo, mahuli ka pa ng pulis, so ito na lang panggigilan mo. Pampalakas pa. Pwede rin tennis ball or pelota ball. Okay? Sarap siya. Multivitamins, Stress pwede daw ball. ba araw-araw? Pwede. Pwede po, pwede din every other day kung gusto nyo. Or minsan yung half tablet ko May every secret day. pa ako isasabi sa inyo. Marami sa inyo, ito secret to, marami sa inyo masakit ang mata. Parang may puwing, pag sa hapon na, nagluluha. mahapdi, Paglampas kayo 40 years old or 30 years old o lagi naka-computer, ito yung binibigay ng mga ophthalmologists. Okay? Nakabaliktad lang ito binibigay nila. Yan. Carboxymethyl cellulose ang generic. Pasensya na baliktad. Facebook Live kasi baliktad. Ang kanyang brand name, Cellofresh or Tears Naturale. Maraming brand ito. Kahit anong brand naman okay. Sabihin niyo lang po generic, carboxymethyl cellulose. Magtanong kayo kahit sa mga generic na butika, tanong nyo, ano ba yung pinapatak sa mata para sa dry eyes? Ano gamot sa dry eyes or tuyo yung mata? Bakit nanunuyo? Kasi hindi tayo pumipikit. Mga ibang tao, ito yung turo ng ating kaibigan, si Dr. Eric Domingo, isang magaling na ophthalmologist. Ang sabi nga niya, naka-computer ka, ngayon nakatitig ka matagal, hindi pumipikit ng 10 minutes, natutuyo yung mata. Hindi maganda, nasisira. Kaya ang secret, kailangan pikit ka ng pikit, or pipikit mo na yung mata mo kung parang nagda-dry na o mahapdi na yung mata mo, parang may buhangin, pero wala naman. Papakita natin paano ito ginagamit, Doc Lisa. Pwede ba sample? Medyo dry eyes ako Ito yung laman. Sample natin? Pwede isa. Iwalayin niyo po kasi naka-cartridge yan. Wow! Tapos, dun sa ibabaw, Sige nga. dun po ang pag-open. Magkano sa nito? Mahal, no? 20 Mer- pesos. Wala naman siguro. 5 pesos. Baka mga 10 pesos. Papakita live Per sample. Tapos, ang pagtama pong pagpatak, ipatak po natin sa may bandang gitna. At yung taong pinatakan natin, sabihin natin, pikit-pikit yung kanyang mata para po ma-absorb. Patak. Patak, Sarap. pikit-pikit. Mga 8 drops. 8 drops ang laman. Oo. Patak, pikit-pikit.
Pag po yung mata ninyo parang nanunuyo o kaya lalong nagluluha, ibig Kaila- sabihin very dry. kailangan may magandang nagda-drop para mas maayos. Pwede kay Mrs. Pag hindi kay Mrs., lagot po kayo. Yan, ganyan. Sasabihin nyo po na... Last, sa kaliwa. Sayang. Yan, pikit-pikit po. Ako, inubos na niya 8 drops sa akin. 8 drops. So yan, mababasa yung mata nyo, masarap ang feeling, parang fresh na fresh. Sana may home remedy para mura na lang. Sabi ng iba, wala talaga kayong pera, distilled water na may konting asin, parang salt. Pwede na. Pero ito kasi may halong pampadulas pa siya for the eyes. Hindi na po kasi nakakabili din ngayon sa mga butika ng mga para sa red eyes. Kasi wala naman pong effect. Yung mga Vicin, ayaw mo, tinanggal na sa merkado kasi walang silbi. Hindi siya beneficial. Pero ito, pang dry eyes, pwede nyo yan. Sa mga matatanda na or lagi nagko-computer, very fresh. So, tapos pipikit nyo lang yung mata nyo. Masarap yan. Okay? Pwede nyo pong lagyan ng mata nyo 3 times, 4 times over a the day. counter to, di ba? Over the counter lang. So, tinuro ko na sa inyo. Nakatipid kayo ng consult. So, pag nakita tayo, bibigyan nyo ako ng pandesal. Okay, speaking of pandesal, marami nagregalo ng pandesal sa atin. Oo nga, nabanggit ko nga kanina. Binanggit mo ba? Alam mo, usong-uso ngayon sa Japan. Yung mga nasa Japan, nandiyan ba kayo? Usong-uso ngayon ng cheesecake. Nakaka-addict. Ang best cheesecake daw in the world is Japan, di ba? Sila gumagawa Ito Tapos, po, Hanjuku cheese. ito, sa pamangkin ko sa kanila to pangalan niya, Weiser. Ito yun, Komori. Pero ang daming mga cheesecake ngayon lumalabas. Ang daming brand, ang daming nakakataba ba? Hindi. Medyo. Pero medyo light kasi siya eh. Papakita natin. Ginutom ako kaka-Facebook live eh. Small cake. Pag nasa abroad kayo, nasa Japan kayo, kailangan kakain kayo nito. O baka sa ibang countries meron yan na cheesecake. Hindi siya kasing fatty nung iba. Yung ba kasi puro butter. Ito mas konti ang butter niya. Tsaka malambot. More of cheese. More of cheese. Sige, Lisa. So yun, may isang nagtanong dito tungkol sa vertigo. Vertigo. So, marami siguro nagwe-vertigo sa ating mga kababayan. Ang vertigo po, pag gising nyo sa umaga, pag biglang pumaling yung inyong ulo, parang umikot yung kwarto. So, pag ganun po, yun ang ibig sabihin ng vertigo. May mga gamot po doon. Ang generic name is beta-histine. Ang brand name, yung mga Circ. O kaya, marami pang iba. Basta beta-histine po yung generic. Ang isa sa brand name na naalala ko is Circ. Yan po yung, pero marami pa mga DZ something. Opo. Yan. So, hilong-hilo kayo. Ang gagawin nyo po, huwag kayong hihiga at pipikit. Kasi lalong parang hilong-hilo ang inyong pakiramdam. Ang turo nga po ng ENT friend ko, si Dr. Elmer de la Cruz, upo ka lang, i-focus mo ang iyong mata sa isang bagay. So, pwede po kayong manood ng TV maghapon. Kasi ito, vertigo. Ang vertigo tumatagal ng 1 day or more. So, wag nyo pong ihiga, wag nyo ipikit ang mata nyo. Kung pwede, umupo kayo, manood kayo ng TV. Focus lang po doon yung inyong mata at uminom tayo ng beta-histine 3 times a day. 8 mg po. Gawin nyo every 8 hours. Mararamdaman nyo para kayong masusuka. So, pag gano'n, wag muna kayo, meron na pong tabo dyan sa tabi nyo para every time masuka kayo, doon kayo susuka. Ngayon, ayaw naman natin kayo ma-dehydrate. Pwede po kayo mag-hydrate o Oresol o yung mga ORS. Pero unti-unti po yung pag-inom. Huwag yung isang baso agad kasi masusuka kayo. Sip-sip lang po ng water. Paunti-unti lang. May tips ako sa vertigo. Ang tip talaga sa vertigo, lahat to dapat makikinig. Pag nagising kayo sa umaga, lahat ng watchers, sabihin nyo sa friends nyo, pag nagising kayo, nakahiga kayo, di ba? Gigising. Bawal yung biglang uupo. Nakahiga ka, diba? Biglang uupo, tatayo, bawal na bawal yan. Kasi pag binigla mo yung pag-upo mo, yung balance natin sa tenga, magloloko. Magloloko yung balance yan. Biglang iikot yung paligid nyo. Okay? Kaya secret, pag natutulog kayo, dahan-dahan lang yung pag-upo, mga 1 minute, upo-upo muna, bago tumayo dahan-dahan, para hindi kayo mahilo. Okay?
Okay? Yun ang tip natin sa Vertigo. Dok, ang dami mo na nakain. Sige, inggitin kita. Sarap eh. Hati tayo pag nandito ka. Medyo nakaka-addict tong cheesecake. Konti-konti lang. One piece in a day. Sige na, tingnan mo na. Ano masasabi mo? Kunwari, food tasting tayo, food show. Marami tayong naaral na bagong pagkain, Doc Lisa. Ituro mo nga sa kanila. Diba? Nabanggit ko na ba yung ano? Actually, Patola. patola with Sardines and sardinas miswa. at miswa. Sige, kunin ko lang, ha? Wait. Kukunin niya, ang dami ko nakain na dito. Anyway, salamat sa lahat ng mga watching from Singapore. Thank you very much. Pabalik-balik ang lagnat ng isang bata, nagsusuka, dadalhin po sa ospital pag ganoon. Hindi siya magandang symptoms. Pag pabalik-balik yung nag-text sa atin. Para sa vertigo, ininom niya Cybelium at Circ. Okay yan. Tama po. Very good. Oo. May good news ako. Darating na ang baller natin. In 3 Ako days. nga. Yay! Near na. Near na ang baller natin. May baller ako pinagawa. Ha? Lahat ng followers natin, bibigyan natin. Kaya lang, 2 million ng followers ko. Yung friend ko gumawa ng baller. So, titingnan ko paano ko mapapadala sa Luzon, Visayas, Mindanao ang libreng baller. Doc Willie, Doc Liza, Facebook baller. At sa abroad, tignan natin paano natin mapapadala sa abroad yung baller. Oo, kaya magtanong ako sa Tugo pala today Okay. para kung paano ma-email sa inyo. Oo, ito yung mga bago naming niluluto ngayon. Ano? Sardinas. Sardinas na may miswa at patola. So, isang latang sardinas, pwedeng pula na sardinas, pwedeng green, pwede ring white, depende kung ano yung gusto ninyo. Kaunting miswa, konti lang po. Isang sibuyas hiniwa, 4 na butil na bawang hiniwa, asin paminta, tubig, 2 kutsarang mantika. At syempre po yung ating patola na hiniwa at binalatan. Painitin ng mantika, igisa po yung sibuyas, bawang, ilagay na po yung sardinas, patola. Tapos po lagyan ng tubig, asin, paminta, at ang pinakahuli ay lagyan na po ng miswa. So, bakit napili natin yung patola? Kasi yung patola, napakarami pong fiber. So, maganda to sa cholesterol, sa pagtitibi. Maraming potassium ang patola. Marami rin vitamin C. So, maganda siya sa balat. Hindi po kayo magkaka-wrinkles dahil sa vitamin C. Magnesium, maganda po sa migraine. Meron pong vitamin A para sa mata, vitamin B5, B6. Sisingit lang kami. Meron kaming breaking news. Kasama ko si Jessa. Apo ka, Jessa, dito. Paano mo niluto to, Jessa? Pakita mo sa camera. Hindi na ganyan. Ikot mo. Wow! Sarap ng luto. Yan, halo-halong broccoli. Bango. Talong, asparagus. Sarap. Tapos nilagyan niya ng bawang, sibuyas, kamatis, at konting oyster sauce. Ano nga? Pakita mo. Ang sarap po. Ito, si Jessa, pinakamagaling na tagaluto namin. Okay? Ano masasabi mo, Jessa? Paano mo to niluto? Healthy ba? Healthy po. Kita ka ng buong mundo dyan, ha? Kita ka ng asawa mo, ng anak mo, at yung mga tinetext mo sa Facebook, kita ka rin dyan. Sige, so, Lilipat tayo. so may ano ba to? Walang baboy, di ba? Wala, oo. Kulay Very na. fresh. So, yan lang ba Meron ka ba gusto kakainin sabihin, Jessa? Healthy ba kami kumain, de? Healthy po. Napaka-healthy po kayo ng Doc para po sa inyo ito. Oy, meron ka bang wish sa mga nakikinig? Wish pagkaan na po kayo maraming gulay para mas healthy po kayo palagi. Okay, Yan lang po. Thank you. Okay, sige. Ay, isang texter natin, sabi niya, lagyan daw ng kinchay ang patola with sardinas. So magdadagdag na tayo, Jessa, Okay. ha? Kinchay dun sa ating sardinas, patola. Tapos ba't Nasa natin pala. napili yung sardinas? Kasi marami siyang omega-3 fatty acids, may CoQ10, may calcium, vitamin D, vitamin B12, phosphorus, hindi nakakataba. At ito po yung isda na walang gaanong mercury. Kaya alam nyo, napaka-healthy po talaga ang sardinas. One day gagawin naman natin spaghetti sardines. Ituturo natin sa inyo. Andito na si Sonia. Bibigyan tayo ng sample. Ano naman tayo ngayon? Massage tips.
Ikaw na lang mag-explain, ako na lang magmamassage. Massage tips naman tayo ngayon. Okay, anong gusto mong i-massage? Maraming nagko-complain ng labig ka Doc Lisa, parang yung talampakan. Gusto nila yung talampakan Masakit yung inyong talampakan. Paggising sa umaga. Oo. Ang isang pwedeng gawin, Ano kuha ginagawa po mo sa tayo ng bote, lagyan ng mainit na tubig, ilalagay po sa sahig. Lalagay sa Tapos, kung ito po example lang paa nyo, iikot-ikot ninyo. Mga 5 to 10 minutes po. Okay. Kasi yung iba nga po sa haba ng nilakad, manipis ang tsinelas o sapatos, nagkakaroon ng plantar fasciitis. So pag ito Napakasakit yung po paa nun. ninyo, hindi ko mataas yung mataas pa mo Doc Lisa, hindi yata aabot. Mahirap Hindi aabot eh. Ayoko galawin yung camera, baka mo. Kung ito yung paa ninyo, dinudurog, ito yung mga daliri, dinudurog yung mga dito, yung litid. Minamassage hanggang lumambot. Masakit. Pero kahapon nagpamassage ako. Ginaganyan yan hanggang madurog. Kasi tumitigas ito dahil sa kakalakad ninyo. Kay Sonia, pwede pakita sa likod siguro? Massage? Yes. Let's say masakit ang likod, Sonia. Sample mo nga. Dito, sa likod. Likod o balikat? O yan, balikat muna. Sa labas na lang. Kasi kita tayo live eh. Dito, palagyan natin dito sa labas. Yan, sige. Ganyan. Doc Lisa, explain mo. Oo, marami sa atin masakit dito sa may balikat, lalo na doon sa may gawing leeg. Technique. So, Pakita mo yung technique yan. papaano tayo magmamasahe? Dito muna. Kung ganyan. Dito. So, mataas pababa. Ganyan. Tapos gaganyanin niya. Mahigpit. Wow, sarap! Sarap siya. Ganyan. Tulog na ako. Lisa? Yan. So, yun ang Explain. gagawin. Minamasahe. Ano purpose ng masahe? Para lumambot ang... Parang lumubot. Para lumambot ang muscle doon sa may leeg at doon sa may balikat. Actually, dapat actual eh. Kasi hindi pa rin nila maintindihan. Next time, medyo- magpe-Facebook live tayo sa kwarto namin, sa bedroom. Oo. Diba? Kasi Para makita syempre natin. with a damit, mahirap gayahin eh. Alam ka naman walang damit. Di O ba? yun na Walang nga damit. eh, oo. Sige. Tapos yung actual na Actual. galaw ng kamay. Yung actual na galaw ng kamay. Oo. Tama, Kasi dito, parang alam mo fake eh. Yun. So, Okay. Okay. Thank you very much, Sonia. Okay, sa iyong mga tips. At magbibigay pa ako ng Oo, mga... bakit tayo nagmamasahe? Nakaka-relieve po Thank you, ito ng Sonia. stress, pangpabawas ng stress at paninigas ng leeg at ng ating balikat. May nirigalo si Doc Lisa sa akin last week eh. Pakita ko lang sa inyo Ewan ko sa mga lalaki, gusto nila ng ganito eh. Okay, pakita natin ang favorite kong Swiss Army knife. Oo, yung mga gustong magkolekta, syempre gusto nila yung binubuting-ting. At na maganda to meron nabili niya. din pong Sa abroad, marami work nito. or Maganda siya. magagamit Okay. ko sa pang-araw-araw na Yes. buhay. Kakaiba itong binili ni Doc Lisa kasi meron ka makikitang kakaiba dito. Bukod sa mga regular na mga kutsilyo, meron pa siyang nail cutter. Galing Ang ganda ng nail cutter niya. Binabaliktad nail cutter. So maganda ito pang travel. Travel. Napakahalaga na maikli yung mga kuko natin kasi dyan nag-iipon yung mga dumi. Lalo na sa mga bata, kailangan gugupitan lagi kasi yung mga ilalim ng kuko natin, dyan nagtatago lalo na sa mga bata, yung mga itlog ng bulate. Marami sila nakita mga worm eggs eh. Kaya kung madumi yan, kailangan maikli ang mga kuko ninyo. Yes, Doc Lisa? Oo, tapos maganda dyan kung kailangan mo rin ng scissors. May scissor May din siya. isang scissors, may isang laseta. May nail file pa siya. Oo, may nail file, may laseta din para pag magka-cut kayo ng mga Meron pa siya medicines scissor. nyo. Ganda. Yan. So, as a travel kit, malaking So, salamat tulong. sa gift. Alam niya, hilig ko to. Kaya ito ang ginagamit natin. Doc Lisa, we have a few more minutes, 10 minutes. Papakita ko lang itong model natin ulit. Ma-explain ko lang. Ito po, mga important tips natin.
Yan, dito tayo sa baga. Okay? Baga tayo. Baga tayo ngayon. Kung meron po kayong, tanggalin ko lang ito isang ng baga natin. Yan, one expose. Ito po yung baga natin. Pinapakita ko lang sa inyo. Ito yung lungs natin. May kaliwang lung, kanat ng lung. Okay? Ang lungs natin, dyan pumapasok yung mga oxygen. Pag huminga tayo, papasok yan sa lungs. Tapos mag-expand yan, papasok yung oxygen, lalabas yung carbon dioxide. Ang problema po dito, kung naninigarilyo kayo. Let's say, chain smoker, malakas manigarilyo. Anong nangyayari, pumapasok yung usok dito sa lungs natin, nangingitim ang lungs. Hindi na katulad nito, very healthy, pink at mapula yung lungs, magiging maitim ang inyong baga. Ano mangyayari pag iitim itong baga? Kung baga sa aircon, pag madumi na yung filter ng aircon, nangingitim yan, pwede natin hugasan. Pero yung lungs natin, hindi natin pwede hugasan. Kaya pag nangitim to, magkakaroon na ng sakit, emphysema, pwede magkaroon ng lung cancer. Pag umubo ka sa umaga, lagi ka may plema, masisira yung lungs. Kaya pakiusap natin sa mga smoker, kung pwede tigil ang paninigarilyo para hindi masira ang lungs ninyo. Kasi ito lang yung baga natin. Siguro tip din natin sa air pollution, iwas tayo sa air pollution, lalo na pa nasa kotse. At kakain tayo ng mga prutas at gulay na maganda rin dito para sa lungs natin. Pag nasira din kasi yung lungs natin, pati yung puso natin na nasa gitna, apektado. Pag may sira ang lungs, mahihirapan yung puso magpump eh. Hindi siya makakabomba maigi. So, alagaan yung lungs, stop smoking, iwas sa air pollution. At meron pa tayong tips, hinga lang tayo ng malalim. Hinga malalim, 4 seconds, pigil, then exhale. Maganda rin yung hihinga ng malalim paminsan-minsan para ma-expand maigi yung lungs natin. Ayaw natin yung mababaw lang ang hininga natin. Dapat medyo naka-open. Okay? Meron ka pang dagdag na tips para sa lungs, Doc Lisa? Wala naman. Okay na yun. Okay. Mag-add naman ako ng mga tips. Mabigat ba? Sorry. Oo. Ito naman sa atay natin, para maalagaan yung atay natin, syempre, ang kailangan dito, iwas naman tayo sa alcohol pag inom ng alak. Kasi pag malakas tayo minom ng alcohol, let's say sa mga hard drinks, sa beer, or mga red wine, ang nangyayari, nasisira yung atay natin, tumitigas ito. Nabababad yung atay natin sa alak. At dahil dito, pwede magkaroon ng tinatawag na liver cirrhosis. Ang liver cirrhosis, tumitigas itong liver at hindi na siya gumagana. Ang symptoms nito, papangit yung balat mo, lalaki ang tiyan, mamamayat, at merong namamatay dahil sa liver cirrhosis. Dahil hindi nagagana yung liver. Kaya natin tinawag na liver ang atay kasi live yan eh. It makes you live, pampabuhay ito, kaya siya liver. So, alagaan natin yung atay natin, iwas sa alak, iwas din sa sigarilyo, tsaka yung mga basta-basta pag-inom ng mga tablets at mga supplements, iingatin tayo para ma-protect ang ating liver. Sana po nakatulong itong mga tips sa inyo. Okay? Yan ang mga dagdag tips natin. So, pwede nyo i-share itong post natin, itong Facebook Live, pwede nyo i-share para mapanood ng ating mga friends at kaibigan ninyo. At sinabi ko nga sa mga smoker, lagi ko sinasabi, tigil na. Tapos sa mga uminom ng alak, tigil na rin. Okay? We have around 7 minutes to go, Doc Lisa. Mga final tips sa ating mga nakikinig. Oo. Marami kung nag-text kung pwede daw tips sa anxiety. Hayaan nyo po mag-prepare kami for next Tuesday ulit para dun naman sa mga tips natin at ano ang pwedeng gawin kapag ninenervyos tayo. Actually, marami sa atin minsan pagising sa umaga talagang nervyos tayo. So, ma-overcome natin yan. Sige po, mag-prepare tayo. Alam mo, tips sa nervyos, kumain ka ng cheesecake. Kumain po ng saging. Sasama Relax. natin dyan yung mga pagkain. Yeah, good. So, Nori Soto Tolentino, Rhea Marie Dumlao, Maria's Closet, Juday Rodriguez at Abu Dhabi, Benigno Casis Benosa. Thank you for sharing. Yes, thank you very much. Si Habi ng Isabela, si mismo, alam na niya sino siya, si Rhea Mendones, Dems Daniela, Violet LeBlanc from Canada, Fe Posadas, Derek Tan, Jervic Nyolata, J.A. Kelin, Sanya Obra, Yes.
Maria Silborkowski from USA. Maraming mga nag-comment ngayon. Last few minutes? Pwede ko na tapusin, Yes, Lisa? ikaw na. Okay. Oo. So, marami nagtatanong tungkol sa anxiety, nakikita ko eh. Nangiinggit si Doc. Nakaka-addict, naubos ko na. Ubos, Masarap oh. po ang cheesecake. Ubos kasi ubos eh. Gusto niyo pang Pero isa 1 lang, second. 1 a day lang kasi nakakataba. Kailangan tayo mag-exercise mamaya. So, yung mga ninenervyos, yung mga may anxiety dyan, ang unang tip, syempre, iisipin mo kung bakit ka ninenervyos. Like kayo, bakit ba kayo ninenervyos ngayon? Dahil ba nasa abroad kayo, mag-isa kayo? Hahanapin nyo yung source. Kung meron talagang source, let's say may gera, may sunog, may away, talagang normal lang magkaroon ng anxiety. Pero kung wala namang dahilan, ninenervyos kayo, so, mga paraan, pwede kayo magbasa ng mga pamparelax na bagay. Doc Lisa, papakita ko itong pamparelax ko na cartoons. Sorry, yan. Pinakita ko ito, yan, dinala ko. Mahilig ako sa Archie. Okay? Kasi kung magbabasa kayo ng comics, marirelax kayo eh. Malilibang happy kayo. comics. Kahit anong comics, Tom and Jerry. Wag yung nakakatakot na comics. Oo, yung mga pamparelax. Wag masyado yung mga X-Men, yung mga simple lang na cartoon lang. Pamparelax siya, nakaka-relax. Pwede rin magbasa ng Biblia, nakaka-relax din ng Bible. Yung iba nagsha-shopping, lakad-lakad. Pwede kumausap ng friend na mabait na kaibigan. Let's say ikaw, Doc Lisa. Let's say ito, ang dami nagsabi, may nervous daw sila. Ano mapapayo mo sa kanila? Yung pagkausap po sa isang kaibigan ay para na rin kayong uminom ng gamot. Yes, parang ngayon, nanonood kayo, maraming sinabi na re-relax sila. So, manood lang. Okay naman ang Pilipinas, wala pa namang gulo dito. Pareho pa naman ang presidente. Hindi na natin alam kung anong mangyayari. Pero, okay naman dito. Medyo maulan at malamig-lamig. At yun din, dapat isipin nyo yung bagay na magpaparelax sa inyo. Minsan kasi yung isip nyo pumupunta doon sa nervyos eh. Pumupunta sa, yung asawa ko nangangaliwa, o wala akong pera, o next week guguluhin ako ng boss ko, bibigyan ako ng 10 problema. Gawin nyo lang yung gagawin nyo sa araw na to. Huwag nyo na isipin yung in the future kung anong iisipin nyo. At isang tip pa, sabi ng isang psychiatrist, pwede nyo i-delay. Sasabihin mo sa sarili mo, mula ngayon, ngayon, alas 10 dito ng umaga, hanggang mamayang gabi, hindi ako mag-iisip ng kahit anong nakaka-nervyos. Ang problema ko, tatanggalin ko sa isip ko, iisipin ko na lang bukas, 10 a.m. Pwedeng ganon. Tomorrow, 10 a.m. ako, iisipin ko yung mga problema. Pero ngayon, wala muna. Parang dinidelay mo, Doc Lisa. Yes. Tapos pag lumabas yung nervyos, upo lang po kayo, hinga ng mabagal at malalim. Wag po yung bilis-bilis. Yung bagalan Inom mo ng po. tubig. Inom kayong tubig. In 5 minutes, tanggal po yan. At meron ding mga tableta para sa nervyos. Pero kung kaya mo nyo naman di uminom, pwede rin. Siguro kung vitamins, pwede vitamin B, para sa stress. Saging. Magandang saging, Anti-stress. tinuturo ko sa inyo. Tapos inom lang ng tubig pa konti-konti. Pag may nag-aaway po sa labas, wag nyo na pong panoorin. Pasok na kayo sa loob at upo lang po kasi lalo kayong kakabahan pag pinanood ninyo. Tsaka huwag na rin manood ng mga balita kasi kung puro balita ang pinapanood, nakaka-nervous din. Pwede yung po ang news. mga comedy. So kung manonood kayo, comedy lang po. Okay, we have 3 more minutes. Meron ako ang dami ko na-prepare sa inyo. Meron pa akong final tips dito sa exercise tips for the day. Tapos nito, mag-exercise pa ako. Kasi marami ako nakain na Kumori cheesecake. Pakita natin, Doc Lisa, itong mga exercise tips. Yan, ganda, oh. Itong librong to, pinapakita niya na pag nag-exercise kayo, anong muscle ang gumagana. Pag ganito yung kamay ninyo, yan, ginagalaw niyo itong braso ninyo, ang na-exercise nyo, ang inyong pectoralis. Lalaki ang dibdib. Yan. So, pinapakita niya. Okay, pakita ko lang next. Ito, push up. Kung kaya nyo mag-push up, okay. Kung di nyo kaya, pwedeng wall push up lang sa dingding nyo gagawin. Kung lumalakas naman dito, itong braso mo. Tapos dito rin yung dibdib. Okay? Depende sa exercise, may mga muscle yan. Kung kaya nyo magbaras sa mga bata, nagbabaras, ang lumalakas naman yung muscle sa biceps,
sa braso at sa likod. Yung buong likod lumalakas, oh. So, iba't ibang muscles yan, papalakasin natin. Pero sa bata, ingat po sa baras. Marami na po ako nakitang Nagkasakit. nakabitiw at tabalian ng kamay. Oo. Hindi ko po ina-advise ang baras. Okay, sige. Tapos ito naman, the dumbbell. Ito, tinataas niya yung kamay niya, dumbbell. Okay? Maganda rin yan, lumalakas yung biceps niya. Tapos, meron naman dito, kung meron kayong exercise machine, yung tinataas yung paa, ito naman, yung hita naman ang lumalakas. Okay? Akyat ng hagdanan. Maganda to, itong hita, lalakas. So, iba't ibang exercise, iba't iba. Ngayon, ito yung ginagawa namin, pero sandali lang ako. Mga 10 seconds ko lang ito ginagawa. Planking. Planking, yan. Medyo mahirap yan. Kailangan diretso. Pampatigas to ng tiyan. Pampatigas ng tiyan yung planking. Yan. Mga 10 seconds ko lang to ginagawa kasi mahirap eh. Yung crunch naman, pampaliit ng bilbil. Pampaliit ng bilbil, ito. Yan. Sit up para lumiit ang bilbil. Pero konti-konti lang. Mga 10 seconds lang yan at dahan-dahan lang gagawin. At last na lang, bridging. Yan, bridging. Nakahiga, tapos tinataas yung paa. Puwet. Ang puwet, siguro mga 1 second, gagawin mo ito mga 10 beses. Pampalakas ng likod, pampalakas ng tiyan, at ito, maganda rin ito ginagawa. Mga 10 times ko yung ginagawa. Okay, so ito yung mga na-prepare natin para sa inyo. Any final words, Doc Lisa? Maraming salamat. Tapos na natin yung Facebook Live. At yung mga questions ninyo, don't worry. Babasahin natin yung mga questions ninyo. At sa susunod na Facebook Live, gagawin natin Tuesday, Thursday, gawin natin regular 8:30 in the morning hanggang 10 in the morning. Tapos, pag hindi nyo napanood, pwede nyo naman panoorin yung replay. Tsaka yung mga lumang questions, gagawin din natin. Final words, Doc Lisa? So, maraming salamat po. Until sa Tuesday ulit. Okay, so maraming salamat. Final words. Thank you, Doc. Thank you sa inyo. Pwede ko kayo ikut-ikutin hanggang kaya ng aking internet. Tingnan natin, baka mawala na internet. Okay, tinatanggal ko na to. Yan, galaw na tayo. Ikot tayo dito sa bahay. Sana hindi mahulog. Okay? Ang dami namin na handa para sa inyo. Ito mga hinanda namin. Yan, mga gamit. Okay. Lisa, bukas na ba yung Christmas tree natin? Di pa? Bukas na. Tingnan natin. Pasok tayo sa CR. Dito yung CR. Okay, kaya pa naman. Hindi pa nakabukas yung Christmas tree. Dito, yan. Ito yung nakapatay yung Christmas tree. Hindi ko pa natapos yung pag-inom ng prune juice kanina. Yan, may prune juice pa ako dito. Okay, dito yung garden namin. Ikot tayo dito. Sa CR, ang tips ko naman sa CR, dapat may hawakan. Mahalaga itong mga rehas. Ito, importante ito sa CR. Para hindi madapa yung mga tao. Ayan. Okay, meron tayong mga Christmas decorations sa CR. Okay naman, umabot ako, Lisa. Facebook Live ba tayo dito? So, maraming salamat. Natapos na ating Facebook Live. At one day, Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless. Roby, thank you. Brian, thank you. Mela Apordo, thank you very much. Laki ng bahay. Hindi ko to bahay. Bahay to ng mami ko eh. At nakikitira lang sa magulang. Yan ang magandang tip. Kung wala kayong pera, katulad ko, puro charity lang, tumira kayo sa magulang nyo. At magpakabait na lang para libre. God bless. Maraming salamat. Goodbye. Eliza Singh. Wow, ganda. See you again. Veronica. Sabihin ko sa mama ko, maganda yung bahay niya. Wow, ganda. God bless. Bye-bye.